Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Ayan. So today, meron tayong ipapakitang ergonomic design lap desk. Ayan. Nabili natin ito sa City Pharmacy. Kung kayo may extra money at kailangan nyo ito, pumunta na kayo sa City Pharmacy sa Vision City at ito yung nagkakahalaga lamang ng 70 kina something. At kung hindi nyo naman siya kailangan, huwag nyo siyang bibilhin kasi sayang ang pera. Pero para sa aking para sa aming mga programmer na walang sariling lamesa sa loob ng kwarto at kama lang, ay yan, pwede nyo ibili nito. Para makapagtrabaho kayo sa gabi at magawa nyo yung mga extra curricular activities kagaya ng mga pag-aaral nyo sa, usually kasi yung mga programmer and mga software developer, mga IT, nag-aaral yan sa gabi. At to increase their knowledge. So, hindi naman ito ang ating topic, although ginawa ko lang siyang video background. Pero kung interesado kayo, yes, pumunta lang kayo sa City Pharmacy, sa Vision City. Yan, hindi ko siya pinopromote, pero baka naman, sir man. Anyway, dumiretso na tayo sa ating topic for today. Ang pinakatanong ng sambayanan. Paano nga ba makakaipon habang nagtatrabaho sa Papua New Guinea? So hindi ako basta-basta magtuturo dito ng mga bagay na nabasa ko lang, hindi po ganun. Sa tagal ko na dito sa Papua New Guinea, 14 na taon. So pupulutin natin yung mga i-share ko from the experience. Kung ano yung na-experience ko, yun ang i-share ko kasi yun naman ang totoo, yun naman ang importante. Yung makapulot tayo ng aral mula sa pagkakamali ng iba. Not necessarily pagkakamali, kundi doon sa mga pinagdaanan ng ibang tao. So, paano nga ba? Paano ba tayo makakaipon? Ganito yan. Sige, number 1. Actually, walang number 2, in any order ito. Pero sige, unahin natin ang bagay na ito. Yung bago ka bumili, kung ikaw ay nandun sa mga tindahan dito, sa shop, convert mo muna yung equivalent sa peso ng item na babayaran mo, ay gagastusin mo, Magkano ba sa peso? Magkano ba ang exchange rate? Kasi kung bibilin mo yan agad nang hindi mo iniisip ang equivalent na money sa Pilipinas, baka hindi mo alam, napamahal ka na. So 100 kunwari dito yung amount ng item. Pero pag i-convert mo sa Pilipinas, sa pera natin, 12.7 kina per, 12.7 pesos per 1 kina. So magkano yun, di ba? Ang laki, So 1,270 yung 100 kina. Ubus agad ang pera mo. Joke lang. Anyway, so ganun nga. So paano ba tayo magiging masinop sa pera? Ayan. Number 1, dapat, idadamay ko na yung sarili ko, limitahan natin yung pagkain-kain sa labas. Hindi naman masamang kumain sa labas every now and then, pero kung yung every 3 days, halos araw-araw ka na kumakain sa labas, medyo luho na yun, Kung once a week or pwede siguro once a week, sige, pagbigyan natin. Pero kung once every 2 weeks, once every month, mas maganda po yun. Mas malaki ang matitipid nyo. Ang mahal ng pagkain sa labas dito, hindi kagaya sa Pilipinas. Next is, huwag tayong maging masyadong maluho pagdating sa pagkain. Ayan, alam na natin yan, yung halimbawa, nagluto ka for the whole day. Pero para sa'yo, nagluto ka ng umagahan, tapos pagdating ng tanghalian, magluluto ka ulit ng iba kasi ayoko na kasi lamig na yan. So ayun, konting pagtitiis lang dun sa part na yan kasi malaki rin portion ng gastusin ang pagkain. So kung pwede mo namang tipirin, kagaya ng pag-uulit ng ulam hanggang sa maubos ito at hindi pa naman panis, and then go ahead. Yun na lang muna siguro ang kainin nyo. At huwag din masyadong magkakain sa mga high-end restaurant kasi ang napakamahal dito talaga. Iba-iba talaga yung prices dito. Usually wala namang high-end dito kundi lang. Ang pinakamataas o pinakamahal na restaurant na pwede mong puntahan dito is yung Stanley. Kasi eat all you can. Stanley Hotel, yun yung tinutukoy ko. At saka yung restaurant dito na medyo pricey. Halos pare-pareho naman. Kaya lang, yun nga, kung palagi kang kakain sa mga ganon, like hog's breath, yung kanilang steak, siguro kung once a month nga, di ba, or every second week, pwede yun.
Okay, next. Punta tayo dun sa ano. Yun. Yung huwag kang bili ng mga bagay na hindi mo pa naman kailangan. Kung kailangan mo talaga kagaya nitong laptop desk na to, it's a part of an investment at kung kailangan mo sa work, bakit hindi mo bilhin? Kung kaya mo namang ipas-shoulder sa company, pwede rin naman. Ano, kaya lang ito kasi is personal at para nga sa akin lang ito dun sa kwarto. Ano. Wala tayong gagamitin pagka nagpo-program tayo sa gabi. So ano-ano pa ba yung mga bagay na tatapyas dun sa sinasahod mo? Ayan, diyan papasok yung mga convenience shops, yung mga online shop kagaya ng Lazada at Shopee, ayan. Tingnan nyo ha, napakadali na mag-add to cart, lalo na kung meron kang app, tapos meron kang GCash o Maya, meron kang video na nakalink o whatever, Union Bank ba niya na nakalink dun sa Shopee at Lazada mo. Pag add to cart mo, tapos may budget ka, boom, bayad agad yan. Ganun kadali. So, ang sinasabi dito ay, hindi naman bawal mga ka-PNG, hindi naman bawal gumastos o bumili ng anumang bagay sa Lazada at Shopee. Pero yung sobra, paano mo ba kasi masasabi na sobra yan? Ano? Yung paulit-ulit na lang, yung kasasahod mo lang, kabibili mo lang, bili ka na kaagad, add to cart ka agad. Yan, add to cart, bili ka agad, send agad, yan. Yun yung sinasabi nating sobra mga ka-PNG. Ano? So kung may iwasan mo at mami-minimize mo yung paggastos ng sobra sa mga online shopping shop, ayan, sa mga online shopping centers kagaya ng mga platform na yan, ano? Kagaya ng Lazada at Shopee. Yan, mas makakatulong yan para makaipon ka. Next, huwag ipangutang ang sahod na di pa tinatanggap. Ayan. Let's say ngayon, wala pa akong pera. Ang sahod next week. Tapos may gusto akong bilhin. Bibili kunwari ako ng mahalagang bagay. Rilo, may nakikita akong gano'n sa Lazada. Oy, no. Hindi kita mention dito. Yung aking pamangkin kasi nandito. Kung ikaw ay may nakikitang relo o anumang bagay dyan sa Lazada, ang ganda, pero wala akong pera. Ang gagawin ko, para mabili ko na kasi June sales or June 6 ba yan, whatever sales yan sa online platform na yan. Ipangungutang ko muna, transferan mo nga ako ng ganito sa GCash ko or sa para mabili ko na to. So ano nangyari? Hindi mo pa man natatanggap yung sahod mo, binawasan mo na. So negative ka na agad. Yan. Iwasan po natin yan. Hanggat maaari, yun yung mga pagkakamali ko Sinishare ko na ito sa inyo ngayon kasi nagkamali na ako dati. Kaya naman, hindi na natin yan ginagawa. At hindi na natin gagawin pa. Ganun po yan. Sana all. Next, kung meron kang credit card, gupitin mo na yan, huwag mong gagamitin. Maraming mga magaling ang sinasabi nila, hindi, nasa pagkocontrol yan. Trust me, kung ikaw ay hindi naman mayaman at hindi ka negosyante, huwag mo nang gamitin yan. Bakit? Malululong ka lang dyan. Mababaon ka lang sa utang, promise. I promise you. Okay, So, hindi ko rin naman sinasabing masama ang magkaroon ng credit card. Nasa pagkocontrol yan. Pero mostly, malamang sa alamang, yung mga tao talaga nahihirapang mag-control pagdating sa expenses. So, para hindi ka na matukso, bakit hindi mo paputol? Huwag mo nang gamitin yan at itapon mo na yung credit card na yan. Palitan mo ng debit card, which means pwede mo lang gastusin ang laman ng card kung merong deposit. Yan, ganun po yan. And about naman sa pag-iipon, paano ba tayo makakapag-ipon sa bangko ng mabilis? Paano mo ba i-deposit yung pera mo sa bank o kahit sa kanino man na tatanggap ng sahod mo? Ganito yan. Marami ang nagtuturo ng 50-30-20 rule. Ano ba yan? Meaning 50% ng sahod mo. Kung tumatanggap ka, for example, ng 40,000 monthly dito sa Papua New Guinea, ang sabi nila, ang sabi nila, yung 50% gastusin mo sa mga needs. Ano ba yung mga needs mo? Pagkain, sasakyan, damit, ayan. Personal hygiene, yan yung mga needs. And so kung meron kang 40,000 na sahod every month, 50% ng 40,000 is 20. So kalahati niyan tapyas na, Goodbye 20 dun sa mga needs mo. At ang sabi nila, 30% for wants. Ano ba yung mga wants? Yung mga gusto mo, yung mga luho mo. Kagaya ng relo, pagkain, na aside pa dun sa dapat mong kainin sa maghapon. Halimbawa, nagkikrave ako ng pizza. Hindi naman obligasyon ng katawan na pakainin mo. Hindi mo obligasyon na pakainin ng katawan mo ng pizza everyday. But then, it's a craving. Sabi mo nga, yan yung tinatawag nating wants. So, meron kang allotment na 30%
para dyan. So, minus 12,000 dun sa 40,000 mo. Or 924 kina. So, ano pa ang matitira sa'yo? Ang sabi dun sa 50-30-20 rule, meron kang 20% savings or equivalent na 8,000 pesos or 629 kina. So, yun lang po ang maisa-save mo kada buwan, 8,000 pesos or equivalent to 629 kina. So, magkano yung maiipon mo pag gano'n, sa loob ng 3 taong kontrata mo? 8,000 pesos times 3. 8,000 pesos times 12 times 3. That's 288,000 pesos. Meaning, after ng kontrata mo sa Papua New Guinea, meron ka lamang take-home pay o na-save na 288,000. So medyo maliit po yan. Siguro sa iba malaki na. Pero paano ba? Makakabili ka ba ng kotse sa ganyang halaga ng bahay? Bahay siguro pwede. Yung titipirin mo talaga at saka maliit lang. Pero, alam mo ba yung technique na ginagawa ko? Ito yung natutunan ko after ng mahabang panahon sa pag-stay sa Papua New Guinea. Ang ginagawa ko is 90% of my earnings every second fortnight or every month pinapadala ko ng buo sa Pilipinas. Yan ang sekreto ko. 90%. So let's say kung meron kang 40,000, magkano 90% ng 40,000, di ba? Yun lahat ang maisa-save mo sa isang buwan. That's 36,000 pesos. So kung sa loob ng 12 months o sa isang taon, that's 432,000 pesos a year. At i-multiply mo lang sa 3 years yan, ay meron kang maiiuwi na 1,296,000 pesos. Ayan, tumataginting na 1.2 million pag uuwi ka na or tapos na ang kontrata mo. So, di ba? So, kung gagawin mo yung 90% rule ko na every month or every second fortnight, kasi kung every fortnight ka magpapadala, lugi ka sa payment, sa fees, sa pagpapadala sa Pilipinas, So, ganun. I-apply mo yan, yung 90% na rule ko, tinan natin kung makakaipon ka at balikan mo ako kung okay na, kung nakaipon ka nga. Well, may catch po dyan, Doon sa sinasabi kong 90%. Yun ay kung libre ang food allowance mo at ang accommodation, pati na rin po ang sasakyan. Kasi kapag ganon, wala ka na halos gagastasin, kundi yung load mo lang at saka yung pambili ng mga sabon. At toothbrush, at toothpaste. Yan, ganyan po. Ano pa ba, bukod dyan, magbukas kayo ng accounts. Yan, ng bank accounts. Hindi pwedeng wala kayong accounts kung kayo ay OFW. Paano mo may save yung pera mo kung wala kang bank account? So, paano ba ang technique para makaipon? So, ganito yan. Hindi ko alam sa iba. Ito yung sa akin, isa-share ko lang. Dapat meron kang account sa BDO. At dapat 2 account. Yan. Bakit 2? Okay. Papaliwanag ko Yung isang account mo, passbook plus ATM. Doon mo isa-save lahat ng ipon goals mo. Halimbawa, kung meron kang goal na magpagawa ng bahay o makaipon ng malaking halaga, doon mo siya isa-save. Kasi yun yung meron kang passbook at ATM. Okay. Next, yung isang account mo yung ATM lang sa BDO. Pero ito ay both savings account. So, unlimited yung pwede mong i-save dito. So, bakit ganon? Bakit 2? Kasi yung main mo nga na may passbook, siya yung magiging main savings mo at para sa mga ipon goals mo. At yung pangalawa naman, yun yung gagamitin mo sa rolling savings. Ayan, informal na tawag doon. Or yung spending account mo. Yung mga pang-araw-araw mong gastusin sa Pilipinas, yung mga sustento mo, doon mo kukunin, doon mo siya hihilahin para hindi mo nagagalaw yung main savings account mo. And also, iwas phishing, iwas scam. Kasi ang gagamitin mong ATM dito ay yung mas maliit na savings mo. So, medyo mababawasan yung chance na ma-scam ka dun sa malaking savings account mo. Okay, next. Mag-open ka rin sa Union Bank online banking. Bakit? Libre naman kasi So, meron kang option to save money to that account. So, iwas na rin dun sa mga scammers or mga phishing scams. So, kung may scam man yung Union Bank mo, maliit na halaga lang. Maglagay ka lang dyan ng mga konting halaga.
Pwede mo siyang gamitin for purchasing online items kung talagang hindi mo maiiwasan na bumili ng items online. At another thing is pwede ka rin mag-open ng account sa RCBC online banking. Libre din po yan. Ano? So ang gaganda ng mga yan. Options na dapat meron ka. Sabi nga, wag mong ilagay yung don't put all the eggs in one, tama ba? Yung in one basket. Para kung sakali, hindi lahat ng eggs ay mabasag. At dapat meron ka rin GCash online account at Maya. Bakit? Mahalaga yon kasi instead na mangutang ka sa iba, no, kung meron kang bibilin sa Pilipinas, like say ticket, gusto mo pumunta sa ganitong lugar, pwede na ikaw mismo magbayad gamit yung online online wallet, kagaya ng GCash at Maya. Ayan. Okay, sa pagpapadala naman ng pera, no? Pagre-remit ng pera from here to Philippines, ano ba ang mas maganda? Dalawa lang naman po ang option mo rito. Yung telegraphic transfer ng bank na BSP at yung padala, remittance through Western Union. Kung ako ang tatanungin, mas preferred ko ang pagpapadala ng pera through telegraphic transfer o yung tinatawag nating TT. Yan. Bakit? Ano ba ang reason? Kasi direct na sa bangko yung pera na ipapadala mo. Doon mismo sa account na meron ka sa Pinas, doon na. Kapag nag-TT ka today, within 3 days, nandun na yung pera sa bank. Pwede mo i-check online doon sa account mo. Ano? Kung meron kang online account sa BDO or Union Bank, makikita mo na agad na na-receive mo na yung pera. Number 2, higher exchange rate. Mas mataas ng konti yung rate niya kaysa sa Western. Ano? Although yung kanyang telegraphic fee is mas mataas, 40k na. Pero it doesn't matter. Yung safety kasi ng pera mo, nandun na kaagad sa bank mo, yun yung pinaka-importante sa akin. Diba? So reason number 3, yun nga, no need na ng third-party person to claim the money. Ano? Hindi ka na mag-aabala pa ng ibang tao para pumunta sa Western Union at i-claim yung money na pinadala mo. Iwas na rin, ano? Chance na ma-hold up siya or maisa panganib mo yung buhay nung tao na mag-claim ng pera mo sa Western Union. At pangalawa, kung meron kang trust issues, para hindi ka na rin mamroblema pa, hindi ka ma-stress masyado. And reason number 4 is total secrecy. Ano? So kung meron kang pera na ayaw mo ipaalam sa ibang tao, ititi mo lang kaagad, nandun na agad sa account mo yun. Yun naman ang importante, yung hindi mo masyadong ikinakalat yung sa ibang tao yung naiipon mo. Hindi mo masyadong ipinagyayabang. Iwas na rin dun sa mga taong mangungutang sa'yo. Joke lang. Oh, bakit ba kasi ayaw ko dun sa Western Union? Ayan, may nagtatanong. Kasi nga, pipila pa ako, Tapos mga abala pa ako ng tao dun sa Pilipinas na magkiklaim ng pera. Which is, ayoko nangyayari yun, So, parang against siya sa principles ko. Hindi kasi yun talaga ang dapat, So, ano naman ang gagawin mo dun sa pera mo, Para, let's say, nandun na sa Pilipinas. Gagamitin mo ba yan? Mag-i-invest ka ba sa kung ano-ano? Well, ang may papayo ko po, huwag kayong mag-i-invest sa business kung nandito kayo sa Papua New Guinea. Huwag niyo ipagkakatiwala sa iba yung perang pinaghirapan nyo dito. Dugot pawis yan yung pinaghirapan nyo rito yan Yun yung puhunan nyo. So, huwag nyong basta-bastang ipagkakatiwala kahit kanino lang, ganun. Yun. Kasi kayo rin ang mahihirapan. Kung napanood nyo yung movie ni Vice Ganda, yung kanyang breadwinner na movie, So, spoiler alert lamang po sa mga hindi pa nakakapanood ng movie na ito, So, ganun nga. Ang nangyari kay Vice Ganda, trabaho siya ng trabaho sa ibang bansa. At yung mga kapatid niya na pinagpapadala niya, sige lang, abot ang pakita ng bahay, ng gate, ng gano'n, ng business. Ito, meron na tayong bahay, meron na tayong business. At yung isa naman ay 14 years na nagtrabaho sa abroad. Ayun. Buong akala niya nakapagpundar na siya ng marami. Pagdating niya sa Pilipinas, ano nangyari? Panoorin niyo na lang po yung movie. So, ganun yon. Ganun ang sinasabi ko. Hindi mo basta-basta dapat ipagkatiwala yung pera mo. Kahit kamag-anak mo pa yan. Kasi ewan ko, pagdating ng panahon, yung mga kamag-anak mo na hindi lahat, yung kamag-anak mo lang na iba, yung talagang walang pagpapahalaga dun sa pinaghihirapan mo at sa'yo mismo. Kung wala silang pagpapahalaga sa'yo, ganun ang nangyayari sa movie na yan. So, ganun.
Kung meron kang ng ipon sa Pilipinas, huwag kang magninegosyo doon nang hindi ikaw mismo ang nag-handle. Pero ano ba yung mga pwede mong gawin para yung pera mo hindi lang basta-basta natutulog sa bank at kinakain ng inflation? Pwede kang mag-invest sa Pag-ibig, so doon sa kanilang MP2 na tinatawag. Doon sa MP2 savings nila, ang taas po ng interest, 5 to 7% at tax-free. Kaya lang, merong lock-in period. Hindi ko lang alam kung ilang taon. But then yun, check it out po mga ka-PNG. Maganda yan, yung MP2 ng Pag-ibig. Next is pwede ka rin mag-invest sa retail treasury bonds. Ano ba yan? Bumili ka ng RTB. Safe po ito, kasi government assured ito, guaranteed ng gobyerno. So ang ibig sabihin nito ay yung gobyerno, kung meron silang malaking project, halimbawa bibili sila ng mga makabagong armas para sa sandatahang lakas ng Pilipinas, at wala naman silang budget, mag-i-issue sila ng RTB. At pwede mong bilhin itong RTB na to dun sa mga platform. Ipopost ko rito yung platform sa screen para makita nyo. Another thing is, pwede kang bumili ng insurance from BDO. At yung tinatawag na BDO Life, yung Money 8, yan ang pinakamagandang BDO Life Insurance. So, huwag kang bibili ng iba pa. Ako na mismo nagsasabi, yung Money 8 ang kunin mo. Ito yung babayaran mo for 8 years at makukuha mo lang yung benefits after 20 years. Pero aside from that, meron kang makukuhang benefits every other 2 years, starting from the second year. Parang gano'n, Or starting from the second year. After ng 2 years, may makukuha ka ng dividend, parang gano'n, dun sa BDO Life. Hanggang matapos, yung 20 years. Pero 8 years mo lang siyang uhulugan. So, ganun po. Okay, so, after all those discussions, ano po ang magiging final verdict? Paano mo ba malalaman kung ikaw ay nasa tamang landas na? Kung talagang sinusunod mo ba yung mga nasabi ko? At nagbubunga ba yung mga pagtitiis mo? Alam mo yung pinaka-main evidence at pinaka-masasabi mong nagwo-work yung pagtitiis at paghihirap mo? Yun, lumalaki na ang savings mo. Pag tiningnan mo yung main savings account mo, hindi yung spending account mo, at tumataas na yung savings mo, yun, masasabi mo sa sarili mo na yun, tagumpay ka na. Hindi ka na basta-basta mangangamba na uuwi kang luhaan at hindi ka masyadong matatakot para sa future mo. Ayan. So yan lamang po ang video natin for today mga ka-PNG. Salamat po sa pakikinig at panonood sa nakalipas na 25 minutes. At sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.